والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام ala man la nabiyya ba'd, amma ba'd. Opo mga kapatid, who is Jesus and Mary in Islam? Isang napakahalagang paksa na from time to time ay pinag-uusapan. Lalong-lalo na sa buwang ito sapagkat alam naman natin na ang mga tao ay mayroon pa rin, madami pa rin sa kanila ang nalilito. At yan ay malinaw na nakasaad sa Quran mismo. Kaya sa pagkakataong ito, inshallah, magbabahagi tayo ng mga verses mula mismo sa Quran upang magbigay linaw at ipakilala mismo kung sino si Jesus at si Mary. Of course, una nating titiyakin ay ang kanilang pangalan, no? Paano nilikha? Halimbawa si Jesus. Sagutin natin yung tanong na siya ba ay propeta? Siya ba ay anak ng Diyos? Siya ba ay Diyos? Kanino siya ipinadala? Ano ba ang kanyang pananampalataya? Ano ang kanyang itinuro? At nagturo ba siya sa mga tao na sambahin siya? Si Mary naman, siyempre, i-emphasize natin na totoo ang virgin birth at siya ay pinili ng tagapaglikha sa lahat ng kababaihan. At siya ay tiyak na nanay ni Jesus. Okay. So, kapagka ang mundo ang pag-uusapan, nagkakasundo ang lahat na si Jesus ay anak ni Mary. Meron na ba kayong nakausap na sinabing si Jesus ay hindi anak ni Mary? So far ako wala pa. So the world agrees that Jesus is the son of Mary. Nobody disputes it, no? Meron ba nagsabi na si Jesus ay anak ni Magdalena? Okay? So yan ay bagay na malinaw. Now, this verse tells us, ذَلِكَ عِيسَى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Dito makikita natin at sa marami pang mga verses sa Quran ang pangalan ni Jesus. At ito ay Isa. Hindi Jesus, hindi Jesus, bagkus Isa. Sa Islam lamang natin matatagpuan ang tunay na pangalan ni Jesus at ni Mary. Tanungin ko nga kayo, ang pangalan ba ay dapat nagbabago-bago? Hindi. Kasi pag binabago-bago mo yan, sa passport, di ba? Paano ka makikilala kung sino ka? So, napakahalaga ng pangalan. Pero ang mga tao, binabalewala nila. Tinatanong natin sila, ano ang totoong pangalan ni Jesus? Jesus, Jesucristo, God. Anong batayan mo? Ayun, wala silang batayan. Pero tayo sa Islam, may batayan. At takot-takot na batayan. Katulad ng aya na ito, such is Isa, alayhi salam, the son of Maryam. It is a statement of truth about which they doubt or dispute. So ito ang salita na si Isa alayhi salam, anak ni Maryam.
So dito makita din natin ang pangalan ni Mary ay hindi Mary, kundi Maryam. Hindi naman pinagbabawal, pero sa Islamic way of teaching, mas ginagamit natin ang pangalan nila base sa Quran dahil yan ay pagpapakita ng paggalang. Kita nyo na? Ikaw ba kung ang pangalan mo, halimbawa, Alfredo, pupunta ka ng China, ipapakilala mo si Wong. Ito si Alfredo, Wong. Ito si Wong, Alfredo. Alfredo babanggitin niya. Hindi Chong Ching Ching. Hindi, nagbago na. Hindi na yung Alfredo. Diba? So, ganun kahalaga. Kaya kung ikaw ay mayroong batayan sa pangalang pinanghahawakan mo, ipakita mo. Pero kung wala, pag-isipan mo kapatid dahil nasa delikado ang kalagayan mo. So yun ang sa pangalan. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sa verse na ito, sinabi ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ang kahalintulad ni Isa alayhi salam ay sa pagkakalikha sa kanya ay katulad ni Adam, si Propeta Adam alayhi salam, na nilikha mula sa putik at sinabi, mangyari at nangyari. Kita nyo na? So kung sa pagkakalikha ang pag-uusapan, walang pinagkalayo sa pagitan ni Adam alayhi salam at ni Isa alayhi salam. Bakit? Dahil sabi ni Allah, mangyari at mangyari. Regardless, dahil nga mula sa putik si Adam, di ba? At si Isa alayhi salam naman ay mula sa walang ama. Di ba? Hindi natin pwedeng gamiting batayan ito para ituring silang Diyos. Dahil ba sa pagkakalikha nila? Hindi Sabi nga ng namimiloso po, kung ang batayan ng pagka-Diyos ay ang pagkakalikha, abay, mas Diyos si Adam. Kasi nga, walang ama, walang ina, galing lang sa putik. Di ba? Pero hindi ganun ang pagbibigay ng kaalaman tungkol sa katotohanan. So tignan nyo, basta ginusto ng tagapaglikha, mangyari at mangyayari. Tingnan natin yung comparison between Adam and Isa alayhi salam. Paano nilikha mula putik? Si Adam alayhi salam. Si Isa, walang ama. Inangkin ba na siya ay Diyos? Si Adam hindi. Si Isa, kailanman. Hindi niya sinabing ako ay Diyos. Hindi niya sinabing ako ay anak ng Diyos. At mayroon ba silang Panginoon na sinasamba? Yes, kay Adam. At yes, kay Isa alayhi salam. Kita nyo? Napakalinaw ng comparison na ito. Kaya hindi natin pwedeng itaas sa Isa alayhi salam sa antas na nilagay sa kanya ng tagapaglikha. Sa isa pang verse sa Quran, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Sa verse na ito, sinabi ni Allah, and will make him, Isa, a messenger to the children of Israel. I have come to you with a sign from your Lord. Malinaw, di po ba? Na si Isa alayhi salam ay sugo na ay propeta sa partikular na grupo ng mga tao.
Sino sila? Children of Israel, hindi sa sangkatauhan. Kaya yung time natin ngayon, hindi siya ang ating propeta. Naniniwala tayong propeta siya, pinadala sa partikular na grupo ng mga tao, pero tapos na. Ang huling propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinadala sa sangkatauhan in all the worlds, sa lahat ng mga daigdig. Yan ang katotohanan na dapat nating babantayan. So, I have come to you with a sign from your Lord. Nadala siyang mga aya, mga sign para sa mga partikular na grupong taong yaon. Tandaan, hindi pinadala si Jesus sa Isa alayhisalam sa sangkatauhan, sa partikular lamang na grupo ng mga tao, children of Israel. Another verse, Allah said, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ito na, isa sa mga talagang mainit na pinag-uusapan tungkol kay Jesus alayhisalam o kay Isa ay ang tungkol sa pagpatay sa kanya. Malinaw ang katayuan dito sa Islam na siya ay hindi kailanman pinatay. Sabi dito ni Allah, and because of their saying and boast, nagmamalaki pa sila ha, we killed Messiah. Pinatay daw nila si Isa, son of Maryam, the messenger of Allah. So, ina-emphasize dito ni Allah na siya ay messenger, siya ay prophet, hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos. But they killed him not. Yan na. Binigyan ng diretsong statement ni Allah. Hindi nila pinatay si Isa. Nor crucified him. Ni hindi siya pinako sa krus. But the resemblance of Isa was put over another man, and they killed that man. Imagine ninyo ha, siya ay sugo, mensahero ng tagapaglikha. Ilalagay ba ng tagapaglikha ang kanyang propeta, ang kanyang mensahero sa panganib? O hindi. Iniligtas siya. It was made to appear to them na akala nila ang napatay nila ay si Isa alayhisalam. Pero hindi siya pinatay, hindi siya ipinako sa krus. Subhanallah. Ang linaw, di ba? Kaya kapag ka ikaw ay Muslim, matatag ka. Bakit ka matatag? Meron kang hawak na katibayan. Yan ang nagdala sa mga pare, sa mga madre, sa mga reverend, mga pastor, kung bakit nila niyakap ang Islam. Dahil sa katibayang ito na nagbigay ng katatagan sa kanila. Kaya hinahamon nila yung kapwa nila, pastor, pare, madre, wala silang maisagot na tama. Tinatakpan nila ang katotohanan, pinapairal nila ang kasinungalingan. Lagot sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung datnan sila ng kamatayan at hindi sila magbabalik loob sa nag-iisang tagapaglikha. Sabi ni Allah, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. And those who differ therein are full of doubts. They have no certain knowledge. They follow nothing but conjecture. For surely they killed him not. Subhanallah. So dito binibigyan ng diin ng ating tagapaglikha na si Isa alayhisalam ay hindi pinatay. Pero silang mga
hindi makapaniwala na nagkakaroon sila ng differences, nagkakaroon sila ng uncertainty, kalabuan, 'no, pagpapalit-palitan ng haka-haka. Samantalang ito, sinasabi na natin mula sa Islam ang katiyakan, ngunit ayaw nilang tanggapin, subhanallah. Kung mananatili sila sa gano'ng kalagayan. Anong kalagayan? Kalituhan. Binibigyan natin sila ng kapanatagan, nandito ang katotohanan, ngunit tinatanggihan nila. Bakit? Kayabangan. Bakit? Kakampi nila ang Satanas. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Iniimbitahan namin kayo na tanggapin ang katotohanan ito na si Jesus, Isa alayhisalam ay hindi pinatay, hindi pinako sa krus. Nasaan siya ngayon? Sabi ni Allah sa Quran, "Bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima." Anong sabi ng tagapaglikha? But Allah raised him up unto himself, and Allah is ever all-powerful, all-wise. Opo, gaya ng sinabi natin kanina, di ba? Kapagka nasa panganib ang iyong inutusan, gagawa ka ng paraan para siya ay maligtas. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay inakyat. No? Saan? Sa langit. Saan ang langit? Of course, ang nakakaalam niyan ay ang tagapaglikha. Ang kaalaman lang na meron tayo ay description nito. No? Mababasa natin sa Quran at sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya malinaw, nakaturuan sa Islam na darating si Jesus, yung tinatawag na second coming. At sa second coming na yan, ang papairalin niyang batas ay hindi yung batas ng kanyang kapanahunan, bagkus ang batas ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At delikado pa dahil lahat ng mga nagturing sa kanya na siya daw ay anak ng Diyos, na siya daw ay Diyos, sila ay tatanggihang lahat. Makinig kang maigi, kapatid ko. Pakinggan mo itong mabuti dahil tiyak ito. Kayo na nagsasabing siya ay Diyos, kayo na nagsasabing siya ay anak ng Diyos, lagot kayo, tatanggihan kayo. Itatatwa kayo mismo ni Isa alayhisalam sa pagdating niya dahil kayo ay nagsipagsinungaling. Hindi niya tinuro na siya ay sambahin, na siya ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos. Ngayon, malinaw na siya ay hindi anak ng Diyos at siya ay hindi Diyos. Basahin natin ang aya o sura mismo, isang chapter sa Quran, magbibigay linaw dito. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, siya ang nag-iisang si Allah. Siya ang samad, the eternal, the besought of all. Lam yalid wa lam yulad, hindi pinanganak at hindi nanganak. Walam yakun lahu kufuwan ahad, at walang may kukumpara sa kanya. Subhanallah. Ang linaw. Hindi siya pinanganak, hindi siya nanganak ang tagapaglikha. Tandaan mga kapatid, pag pinag-uusapan natin ang panganganak, ito ay karakteristik na magkukumpleto sa katangian ng tao. Opo, halimbawa may kilala kang mag-asawa, 5 taon na, wala pa silang anak. Pagtatanungin mo, ilan ang anak nyo? Nahiyang sumagot, wala eh.
Kasi hindi nila feel na kumpleto ang family dahil wala pa silang anak. Pero yung mag-asawa na 10 taon na, tanungin mo ilan anak, ayun 8 na, ang saya-saya. Kasi sabi nga, we are a complete family. Subalit kung sasabihin natin na ang tagapaglikha ay may anak o kaya ay nanganak, la ilaha illallah. Yan ang isa sa pinakamalaking pambabastos. Opo, sino man magsabi na ang tagapaglikha ay may anak, binastos mo siya. Sino man na nagsabi ng tagapaglikha ay nanganak, binastos mo siya. Pambabastos yan, kapatid. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba natatakot sa kanya? May propeta bang nagsabi na ang Diyos ay nanganak? Na ang Diyos ay pinanganak? Magbigay ka nga ng isang propeta? Wala. Kaya pag-isipan mo yan. Dahil kung mamamatay ka sa ganyang kalagayan, na sumasamba ka, na kinikilala mo ang Diyos ay nanganak, o kaya ay may anak, lagot ka. Kasalanang walang kapatawaran. No? Pag-isipan natin yung mga pare, mga madre, mga reverend, mga pastor. Ilang taon silang nagsipag-aral o sa seminaryo. Madadaig ba nila tayo? O madadaig ba natin sila? Hindi Pero ginamit nila ang kanilang katwiran at talino. So ikaw din mag-isip-isip, kapatid. Hindi mo kinakailangan makatapos ng elementary para maunawaan ang katotohanan ito. Basurero, driver, katulong, abogado, nurse, lahat ng propesyon ay yumayakap sa Islam. Walang pinipiling propesyon dahil ang katotohanan abot kayang maunawaan ng lahat. So yan ang batayan, no? Sa malawak na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sinabi niya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sinabi ni Allah sa verse na ito, and we did not send any messenger before you, O Muhammad, but we revealed to him, saying, none has the right to be worshipped but I, so worship me alone. So lahat ng mga propeta, kabilang na si Isa alayhis salam, ay iisa ang mensaheng daladala. Ano ito? Ang ituro sa mga tao na walang sasambahin, kundi ang karapat-dapat sambahin na si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, yan ang malinaw na katuruan. Kaya tatanungin kita ulit, kapatid, mayroon ba sa mga propeta nagturo na gumawa kayo ng litrato, imahen, skulptura, kahoy, bato, plastic, para maalala ang kabutihan ng tagapaglikha? Wala. Lahat nga sila pinagwawasak, yung mga idols na pinaggagawa ng mga tao. Ngayon, ikaw, bibili ka sa palengke ng idolo, isasabit mo sa kwarto, aahinan mo ng pagkain. Saan mo nakuha yan? Yan ay panlilinlang ng mga tao. Hindi mo ba napakinggan ang sinabi ng isang pare? Talagang nakapagtapos siya ng matagal sa seminary at talagang fully pledged priest. Siya ay nag-Muslim, mashallah. Sabi niya, 85% na itinuturo sa Katoliko ay hindi mula sa Biblia. That is something for you to ponder. Pag-isipan natin. Hindi tayo pwedeng papalinlang na sa mga tao ngayon. Nais nating ibahagi ito para magpakita tayo ng concern. Ngayon, hindi kayo pipilitin, pero dapat mag-isip-isip. Nang sa ganun, mayroon pang pagkakataon
na kayo ay magbalik loob sa nag-iisang tagapaglikha. So yun ang isang malinaw na katuruan na itinuro ng mga propeta, lahat-lahat sila. Ano yun? Walang ibang dapat sambahin kundi ang nag-iisang tagapaglikha lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah sa Quran, Mal Masih ibn Maryam illa rasulung qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Subhanallah. Pakinggan nyo ang sinabing ito ng tagapaglikha. The Messiah, Isa alayhi salam, the son of Maryam, was no more than a messenger. Many were the messengers that passed away. So, hindi nakahihigit si Isa na anak ni Maryam, hindi siya nakahihigit liban sa isang mensahero na katulad ng mga mensahero na nauna at lumipas na. Na nauna sa kanya. His mother, Maryam, was siddiqah, matipunong babae, tapat. They both used to eat food. Eto na. Bigyan natin ng diin dito, kapatid. Ang salitang ito. Ano yun? They both used to eat food. Sila ay parehong kumakain ng pagkain. Pag sinabing kumakain, ito ba ay katangian ng tagapaglikha? Hindi. Kaya sinabi ito, in particular, ng ating tagapaglikha na si Allah, na silang dalawa, ang mag-ina, si Maryam at si Isa alayhi salam, ay kumakain para matauhan kayo. Mag-isip-isip kayo na ang dalawang ito ay nilikha ng tagapaglikha. Hindi sila Diyos, hindi sila anak ng Diyos. Kumakain sila katulad ng nilikha. Tayo, tao, di ba? Ang tagapaglikha ay kailanman hindi magkakaroon ng katangian na kumakain. Pagkat alam natin, pagkatapos kumain, saan pupunta? O, alam nyo na. Look how we make the proofs, evidences clear to them, yet look how they are deluded away from the truth. Tingnan mo? Sinasabi natin ito sa mga tao. Ngayon, napapakinggan mo, kapatid ko, ang katotohanan. Ang linaw-linaw ng batayan. Subalit tingnan mo nga naman kung makatanggi ang mga tao sa katotohanan. Bakit sa kayabangan? Bakit pinapairal nila ang syaitan? Hindi ka magtatagumpay, kapatid. Kaya tanggapin mo ang katotohanan ito. Yan magsisimula ang pagtatagumpay mo dito sa mundo at sa kabilang buhay, insyaallah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Surely they have disbelieved who say Allah is the Messiah, Isa the son of Maryam. So dito, walang paniniwala. Sabi ng tagapaglikha, take note, hindi ko sinabi, hindi sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sinabi ni Ustad, sinabi ng tagapaglikha. Anong sabi niya? Katiyakan, tumanggi sa pananampalataya, sila na nagsabi na ang tagapaglikha ay si Isa na anak ni Maryam. So dito malinaw ang mga taong nagsasabi na ang tagapaglikha ay si Jesus, si Isa, wala silang pananampalataya. Agad-agad, meron tayong acid test. Tingnan nyo na. Sila tanungin mo, anong acid test nyo para sabihin ang Islam ay kalokohan? Ang mga Muslim
sa impyerno titira? Wala. Tayo meron tayong acid test, kaya i-share natin ito sa kanila bago pa dumating ang kamatayan, kasi 'pag dumating ang kamatayan at hindi ka nasa loob ng Islam, tiyak impyerno ang iyong kalalagyan. So dito, tandaan, kapag sinabi mo na si Isa alayhis salam ay Diyos, ay tagapaglikha, ikaw ay walang pananampalataya. Tumanggi ka sa paniniwala. Agad-agad, tingnan mo, meron kaming batayan, malinaw sa amin. Kahit ilang milyon beses mo pang sabihin, ako'y naniniwala, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay Diyos, ayun, ito lang ang pantapat na verse sa iyo. Mayroon ka bang pantapat na katotohanan? Huwag kang magmamayabang, ito ay katibayan. Kaya kung ikaw ay mapagkumbaba, tiyak ko, gagayahin mo na ang mga nagsiyakap na pare, madre, reverend, pastor, katotohanan. At ito ang Islam. Sinabi din ng tagapaglikha, وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Verse na ito mga kapatid, sinabi ng tagapaglikha, but the Messiah, o Isa alayhis salam, said, O children of Israel, again. Tingnan nyo ha, yung pag-address ni Isa, O children of Israel. Hindi, O mankind, hindi lahat ng sangkatauhan. Worship Allah, my Lord and your Lord. Sambahin ninyo si Allah ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Yan ang salita ni Isa alayhis salam. No? Kahit saan pang libro, no? Wala kayong makikita na sinabi mismo ni Isa alayhis salam, ako ang Diyos, sambahin ninyo ako. Wala. No? Itaga mo yan sa bato, wala kang makikitang pruweba. Maraming daldal, maraming panlilinlang, mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Verily, whosoever sets up partners in worship with Allah, then Allah has forbidden paradise for him. Sino man ang magtambal sa pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipinagbabawal ni Allah ang paraiso sa kanya, and the fire will be his abode. At ang impyerno ang kanyang magiging tirahan, subhanallah. And for the zalimun, there are no helpers. Sa mga gumagawa ng injustice, walang tutulong sa kanila. So malaking babala ito, kapatid. No? Huwag na huwag kang magtatambal sa pagsamba mo sa nag-iisang tagapaglikha. Dalisay, puro lamang na pagsamba sa Kanya. Wala nang iba. At nang sa ganun, ay makuha mo ang Kanyang awa at lugod insyaallah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahida ma dumtu fihim. Ito, sasabihin ni Isa alayhis salam, never did I say to them, aught except what you did command me to say. Worship Allah, my Lord and your Lord. And I was a witness over them while I dwelt amongst them. So wala akong sinabi sa kanila, O Allah, liban sa inutos mo sa akin. Ano yung inutos nyo? Nasambahin si Allah, ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. At ako ay saksi sa kanila habang ako ay nasa piling nila. MashaAllah. Tingnan nyo itong mga katotohanan ito, mga kapatid. Hindi biro-biro. No? Mabibigat na katibayan, ebidensya, inyong pakinggan. Falamma tawaffaytani
kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. But when you took me up, you were the watcher over them, and you are a witness to all things. Subhanallah. So dito, katulad ng ating nakumpirma na hindi siya pinatay, na hindi siya pinako sa krus, bagkus inangat siya sa langit ni Allah, dito sinabi ng tagapaglikha na siya ang watcher. Sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung siya ay kinuha na pansamantala at siya ay witness, siya ay shahid. No? Sino? Si Allah. Ang witness sa lahat ng bagay. Walang makakalusot. Maliit man o malaki, walang makakalusot. Subhanallah. Tandaan mo yan, kapatid. Ngayon, ano ang itinuturo ng mga propeta? Isa lang. No? Mula kay Musa, Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammad, Dawud, iisa lang ang kanilang itinuro. Ano yun? Na isa lang ang dapat sambahin. Sino yun? Walang iba, kundi ang nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katotohanan ng hindi kailanman mababaluktot. Dahil may katibayan, may batayan. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Ito naman ay tungkol kay Mary. Malinaw ng pangalan niya ay Maryam. Sinabi ni Allah sa verse na ito, and remember when the angel said, O Maryam, verily Allah has chosen you, purified you, and chosen you above the women of the alamin, of all the worlds. Subhanallah. Tingnan nyo yan. Pinili siya. Sinelect siya nino ni Allah sa kababaihan ng lahat ng mga daigdig. Kaya siya ay kagalang-galang. Kinikilala nating kagalang-galang na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, mayroong separate chapter in the Quran that is entitled Maryam. See? Kaya nga mapapaisip ang mga tao. Kung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging bias, hindi pangalan ni Maryam ang ilalagay niya, kundi pangalan ng nanay niya. Pero hindi. Pinapairal ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katotohanan. Sa aya na ito, pinili si Maryam sa lahat ng mga kababaihan. Kaya nga, kung titignan natin ang mga kababaihan ngayon, bakit hindi nila tularan sa pananamit si Mama Mary? No? Kitang-kita naman natin na siya ay kahit na hindi totoo yung picture niya, yung sculpture niya, ang kanyang larawan ay kagalang-galang. Katulad ng babaeng Muslima, yung hijab. Di ba? Oh, yung mga naniniwala kay Mama Mary, ganun ba sila manamit? Hindi. Malalaswa. Kaya sila tuloy ang nire-rape, sinasaktan, binabastos. Dahil hindi nyo sinusunod ang role model for all women. Sino siya? Si Maryam alayhis salam. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. He said, O my Lord, how shall I have a son when no man has touched me? He said, so it will be
For Allah creates what He wills. When He has decreed something, He says to it only, be, and it is. So dito, mapapatunayan, ang virgin birth ay katotohanan. Nagtataka si Maryam, paano siya magkakaroon ng anak ni walang umiping sa kanyang lalaki. Pero sabi ni Allah, kapangyarihan niya, mangyari at mangyayari ito. See? Katulad nung pinag-usapan natin sa pagkakalikha ni Isa alayhis salam, kinumpara kay Adam, mangyari at nangyari. Ganon makapangyarihan ng tagapaglikha. Hindi na ito kino-question pa. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sinabi dito ng tagapaglikha, surely disbelievers are those who said Allah is the third of the three in a trinity, but there is no God but one God. And if they cease not from what they say, verily a painful torment will befall the disbelievers among them. Malinaw na naman mga kapatid, ang babala dito ng tagapaglikha. No? Walang paniniwala kanina yung mga nagsasabing si Jesus ay Diyos. Ngayon, walang paniniwala ang mga nagsasabing ang tagapaglikha ay kabilang sa tatlo o yung Trinity. Gaya ko, ako'y dating Catholic, no, yung Trinity na yan, walang basihan. Hindi itinuro ni Jesus. Opo. Pati yung sign of the cross, yung ganyan, hindi itinuro ni Jesus. Kaya mag-ingat tayo. Tatanungin tayo sa araw ng paghukom, bakit mo ginagawa yan? Anong sagot mo? O, ayan. Sasabihin mo, yung pare, lagot ka. Sa Islam, lahat may katibayan. Hindi pwedeng galing kay pare, galing kay sister, galing kay brother. No! Galing mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, para hindi ka makabilang sa babalang ito, kumilos ka na. No? Disbelievers are they who say, no, Allah is belonging to the Trinity. Disbeliever ka. Sasabihin namin yan. Disbeliever ka. Pagka sinasabi mong Trinity, kabilang sa Trinity ang tagapaglikha. Bakit? Itong nasa Quran eh. Hindi ko sinabi. Sinabi ng lumikha sa iyo, ng lumikha sa akin, na ikaw ay disbeliever. Sapagkat walang ibang dapat sambahin, kundi ang nag-iisang tagapaglikha. At babala, kung hindi kayo magsisipagtigil sa pagsasalita nyo ng ganyan, matinding parusa ang ipapataw sa mga hindi naniniwala. Kita nyo na. So mag-isip-isip ka. Sigurado ka ba na si Isa ay Diyos? Sigurado ka ba na si Isa ay anak ng Diyos? Dapat magsaliksik ka. Huwag mong gamitin ang mga isinusubo sa iyo ng basta-basta. Tiyakin mo. Maging sigurado ka. Kaya kapatid, ang linaw ng ating natunghayan ngayon at nalaman at napag-aralan na si Isa ay hindi anak ng Diyos, na si Isa ay isang propeta, na siya ay anak ni Maryam, nag-perform siya ng miracles, at hindi niya inangkin na siya ay Diyos. Si Mary o Maryam, naniniwala tayo sa virgin birth, pinili siya
sa lahat ng mga kababaihan at siya ay nanay ni Isa alayhis salam at siyempre hindi din niya inangkin na siya ay Diyos. Yan mga kapatid, maraming kaalaman pa ang di natin naibahagi, subalit sana sa kaunting kaalaman na ating naihatid ay magbigay pakinabang sa ating lahat at ipagbigay alam natin ito sa mga taong nangangailangan upang inshallah maintindihan, maunawaan at tuluyang yakapin ang katotohanan. Anumang nasabi kong mali ay mula sa akin at mula kay Shaytan at anumang tama ay mula kay Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kaya, Assalamu alaikum